Nasa daan na kami noon pauwi sa kondo. Tahimik lang kaming lahat. Pagkatapos kaming mahuli ni Sofia, ay pinalayas kaming lahat sa bahay nila. I can't even. God, stupid. Naririnig ko ang may hinang rant ni Mami. Kaya hinihimas ni Daddy ang balikat niya. Tumingin si Daddy sa akin sa rearview mirror at umiiling. Stupid. Sad naman ni Francine sa akin at binato ako ng staff toy niya. Franz, sita ni Daddy sa kanya kaya tumigil siya. I can't even imagine why of all places would do that. Hindi na siya nakapagpigil. Baby, put on your headphone and listen to your iPod. Dad ni Daddy kay Francine at agad naman niya tong ginawa. You were such an... Now they think we are an out of control. Sigaw ni Mami. Hindi naman ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Pinalampas ko ang ginawa niyo sa kondo. But you had to take it to the next level? What the hell's wrong with you, Annette? Why? Sigaw ni Mami at hindi ako makasagot. Imagine? Ew! You stupid! Stupid! Patuloy pa rin nito at pilit niya akong inaabot para suntukin. Babe. Pinipigilan siya ni Daddy dahil nadidistract na siya nito. Would you please calm down? Saad ni Daddy sa kanya. Kaya sinuntok tuloy siya ni Mami sa braso. Ouch! Narinig kong sigaw ni Daddy. Stop it! Sigaw ni Francina. Kaya napatigil si Mami. At hindi na siya nag-react. Lumingon to sa akin at tinuro ako. Wait till we get home. I'm going to make sure you will understand the situation we are in. Banta nito. Kaya naiisip ko tuloy na tumalon na lang palabas ng van para makatakas sa kanya. Earlier sa bahay nila Sofia. Oh my God! Sabay na sigaw ni na Mami at Tita Denise. At nagmamadali namang tumayo si Sofia para mag-ayos ng damit. Unang pumasok si Tita Denise at hinila si Sofia palayo sa akin. Mga walang iya kayo? Hoy, ikaw lalaki! Turo sa akin ni Tita Denise at lumapit naman sa akin si Mami. Don't you dare point your finger at my son. Kenneth, what the hell is wrong with you? Sigaw ni Mami at hinawakan na magkabilang balikat ko at niyugyug niya ako. Mami, I'm sorry. Naiiyak na si Sofia. Anong nangyari dito? Sigaw ni Tito Wilbert at nanlaki ang kanyang mga mata nung makita ang mantsa sa kama ni Sofia. Walang yaka? Sigaw niya sabay atake niya. Pero mabilis siyang naitulak ni Mami layo sa akin. Babe! Oh God! Sigaw ni Daddy na nakatayo sa labas ng kwarto. Anong nangyari? Tanong niya nung pumasok siya sa loob. Yang anak mo, ginalaw ang anak namin. Saad ni Tita Denise kay Daddy. Oh God, Ken. Dismayadong tumingin sa akin si Daddy. Tingin mo palalampasin ko to? Saad naman ni Tito Wilbert. Muli siyang umabante papalapit sa akin. Kaya pinigilan siya ni Daddy. Sa laki ng katawan ni Tito Wilbert, dahil mataba ito, hindi siya napigilan ni Daddy. At tinulak pa siya nito palayo.
Napaupo si Daddy sa silya dahil rito. Babe! Napasigaw si Mami nung makita ang pagtulak ni Tito Wilbert sa kanya. Kaya pumorma siya. At nanlaki na lang ang mga mata ko. Tito, wag! Babala ko sa kanya pero hindi siya nakinig. Umabante siya para lumapit sa akin. Kaya tumayo si Mami sa harapan ko at pumorma. Tito, wag po! Muli kong sigaw. Pero huli na. Dahil nung tinaas ni Tito Wilbert ang kamay niya para hablutin ako sa likod ni Mami, ay bigla na lamang umikot si Mami at nabigyan niya ng spinning hook kick si Tito Wilbert para mapaatras ito at matumba sa sahig. Daddy! Wilbert! Sumigaw sina Sofia at Mami niya nung nangyari ito at pilit namang tumayo ni Tito Wilbert. Walang iya ka? Sigaw niya kay Mami. Don't you even dare come near my boy. Banta niya rito, pero hindi pa rin to nakinig. Muli siyang umabante. Kaya tinakil siya ni Daddy at natumba sila sa ibabaw ng kama ni Sofia. Umalis kayo! Umalis na kayo sa bahay namin! Sigaw ng Mami ni Sofia. Wilbert! Wilbert! Tawag pansin ni Daddy sa kanya dahil nagpupumiglas kasi siya. Tama na pare, tama na. Saad ni Daddy. Pero tinutulak siya nito paalis sa kanyang ibabaw. Bitawan mo asawa ko! Sigaw ni Tita Denise. At pinapalo siya nito ng suklay. At sa isang iglap, napaatras si Tita Denise dahil sa suntok galing kay Mami. Napasigaw to sa sakit at pinigilan siya ni Sofia. At ako naman kay Mami. Do not hit my husband. Sigaw ni Mami sa kanya. At naitulak ni Tito Wilbert paalis si Daddy. Tatayo na sana siya para atakihin si Mami. Pero muli siyang natumba sa kama dahil tinadyakan siya ni Mami sa muka. Daddy! Daddy! Sumigaw si Sofia nang makita niya ang daddy niya na nawalan ng malay, nakahiga sa kama. Babe! Saad ni Daddy at hinila niya si Mami palayo sa kanila. Let's go! Ken, let's go! Saad ni Daddy sa amin. I'm really sorry, Denise. Paumanhin ni Daddy. Get out! Sigaw niya. Tinignan ko si Sofia at nakita ko siyang umiiyak habang ginigising ang daddy niya. What happened? Tanong ni Francina. At tinila siya ni Daddy palabas ng bahay. At sumakay na kami sa van. Nung nasa biyahe na kami, papalayo na kami nung nakita ni Daddy sa rearview mirror si Tito. Binato niya ang bote ng wine na dinala namin kanina. Kaya galit na galit sa akin si Mami. At gusto niya na akong bugbugin sa loob pa lamang ng van habang tumatakbo to pa uwi sa kondo namin. I cannot believe what you did. We can't recover from this mess. Saad ni Mami at pinapatahan siya ni Daddy. Calm down please, Jello. Saad nito sa kanya. Kaya lumingon si Mami sa akin at muli akong tinuro. I'm sorry, Mom. Saad ko sa kanya at nakita kong galit na galit talaga siya. I can't believe I punched her. Saad niya kaya nilingon siya ni Daddy. Come on, babe. Your fist has mind of its own. Saad ni Daddy. Napailing na lamang si Mami sa kanya. You are not helping Kenneth. Sagot niya rito. At nakita kong malapit na kami sa kondo.
kaya mas lalo kong kinabahan. Ma'am, please, I'm really sorry. Nagsisimula na ako magmakaawa sa kanya. Dahil kapag si Mami nang nagsalita, ay tuto pa rin niya talaga ito. Kaya nung nahuli niya ako nagbabasa ng Playboy sa kwarto ko, na hiniram ko lamang kay Jigs. Ipapakain ko yan sa'yo. And true enough, pinakain niya sa akin ng pages ng article na binasa ko at yung centerfold ng magazine. Pagdating namin sa gate ng parking lot, ay binati kami ni Mang Henry. Ay sir, ay ma'am, good afternoon po. Good afternoon naman Mang Henry. Ano pong bago? Same pa rin po. Oh, mukhang masama ata ang mukha ni Ken ngayon. Pagod lang po. Sagot naman ni Daddy. Napangiti ako sa sagot nito. Sige po, Mang Henry. Paalam na ni Daddy sa kanya. Sige sir, ma'am. Thank you, Manong. Saad naman ni Mami. At pinasok na ni Daddy ang van. Tahimik lang kaming lahat nung nasa loob na kami ng elevator. At pagpasok namin sa kondo, agad akong tinulak ni Mami. Muntikan pa akong madapa sa sahig. Babe, tawag ni Daddy. Clean yourself up, boy. Take a shower and wear your gym suit on. Kalmadong saad ni Mami. Dad, tawag ko sa kanya para humingi ng saklolo. I'm sorry, son. I'm siding with your mom this time. Saad ni Daddy sa akin. At pumasok na sila sa kwarto nila. Shower, then gym. Sigaw ni Mami sa akin. At sumunod siya kay Daddy sa kwarto nila. Good luck. And nice to have you as a big brother, Kenneth. Parang nagpapaalam na sa akin si Francine at pumasok na rin siya sa kwarto niya. Nag-shower na ako at umiiyak habang nagsasabon ng katawan at humagulgol nung nagbanlaw na ako. Humarap ako sa salamin at nagpunas ng katawan. Huminga ng malalim at kinuha ang karate uniform sa closet ko. Saka ito sinuot. Lumabas ako ng kwarto at naglakad na papunta sa gym. Nakita ko naman na binuksan to ni Daddy at pinatuloy ako sa loob. Kuya, tawag sa akin ni Francine na nakaupo na sa floor mat at si Mami nakaupo sa silya. At nakita ko rin ang 2 dumbbell sa tabi niya. Pick this up. Utos niya sa akin. Kaya kinuha ko ang 2 tig 20 pounds ang bigat nito. Squat. Saad nito. At tumingin ako kay Daddy. Kita ko naman na nakangiti lang siya sa akin. Kaya pumwesto na ako. Lift up your arms on the side. Saad ni Mami. Kaya naman sinunod ko to. At umalis siya sa aking harapan. At pumunta naman sa likod ko. Mom. Tawag ko sa kanya. Nang biglang pinalo niya ako sa puwet. Kaya napaabante ako. At nabitawan ko ang mga dumbbells. Pick it up and do the position again. Sigaw niya. At nakita kong may bitbit siyang kendo stick. Pick it up and squat. Muli nitong sigaw. Kaya muli ko namang dinampot ang 2 dumbbell sa sahig at nag-squat. Do not move. At muli niya akong pinalo sa puwet. Kaya napagalaw ako. Don't you dare let go of those dumbbells. Sigaw niya sa akin.
Makalipas ang ilang minuto, pinalo niya muli ako sa puwet. At kasama sa sakit ng palo niya ang pangangawit ng braso ko. Kaya nagmamakaawa na ako sa kanya. Mama, please, stop this. Whose fault is this? Who acted all high and mighty and stupid? Who? I do. Naiiyak kong sagot sa kanya. Dad. I'm sorry, son. Nakita kong naiiyak na rin si Francina. Muli akong pinalo ni Mami ng 2 beses. What if you got her pregnant? Huh? What were you thinking? Without protection? Patuloy nitong sigaw. Naiiyak na talaga ako. Don't you think at your age, you can raise a child? I'm not some kind of a mother who will be okay with you at becoming a father at 18. Sabay palo niya sa puwet ko. Napapasigaw na ako sa sakit at nangangatog na rin ang mga tuhod ko at nangangawit na ang aking mga braso. Hindi ako natinag at binend ko ng kaunti ang siko ko para ma-relax ng konti ang mga braso ko. Pero napansin siguro to ni Mami, kaya pinalo niya ako sa puwet. Straight them up. Kaya tinuwid ko ang mga braso ko. Lower your crouch and lift that ankle. Utos niya nung nahuli niya akong tinapa ko ito sa sahig. Babe, that's enough. Saad ni Daddy. Kaya tinuro siya ng kendo stick ni Mami. Kaya napailing na lang siya. Mommy, enough! Please! Sigaw naman ni Francina. No. He has to learn that making stupid decisions and putting us in this situation is not a good idea. Paliwanag ni Mami kay Francina. But that's enough, babe. Kaya tumayo siya at lumapit kay Mami. Let go, Kenneth. Saad niya kay Daddy nung hinawakan ni Daddy ang kendo stick nito. You had enough. I know what I'm doing, so let go. No, that's enough. Hindi na naituloy pa ni Daddy ang sasabihin niya. Dahil sinuntok siya sa dibdib ni Mami. Kaya napaatras siya. Chelo! Sumigaw si Daddy. Kaya binato ni Mami ang kendo stick sa sahig. Sabay lingon niya sa akin. Don't you dare move. Sabay atake niya kay Daddy. At nagsparing silang dalawa. Nahawakan ni Daddy ang mga kamay ni Mami. At pinigilan niya ito. Stop! Saad ni Daddy sa kanya. Pero nagpupumiglas pa rin si Mami. Niyakap naman ni Francine ang mga binti ni Mami para hindi siya makasipa. Mama, please, stop! Pakiusap ni Francine sa kanya. Let go of me! Let go of me! Sigaw ni Mami. Nakita ko silang nahihirapan sa pagpigil kay Mami. Enough, babe. Enough. At tumigil na siya. Huminga ng malalim at tumingin sa akin. Nakita kong naluluha na si Mami habang galit siyang nakatingin sa akin. Babe, tama na. Tama na. Saad ni Daddy at tumingin sila sa akin. Mami, please stop. Naiiyak na sabi ni Francina. Babe, tama na please. Please. Muling saad ni Daddy. Kaya tumingin sa kanya si Mami.
at pumikit siya. Kenneth, tawag niya sa akin. We are done. Sad niya kaya binitawan ko agad mga dumbbells at bumagsak to sa sahig. Dahan-dahan akong yumuko para lumuhod. Naramdaman ko ang hapdi at sakit ng puwet ko. Kaya napadapa ako at nanlanta sa parusang binigay niya sa akin. Thank you, babe. Sad ni Daddy kaya bumitaw na sila at nakita kong lumabas siya ng gym. Kaya naman nilapitan agad ako ni na Daddy at Francine. Kuya! Naiiyak si Francine. Baby, kunin mo yung first aid kit sa... Hindi na natapos ni Daddy yung sasabihin niya dahil muling pumasok si Mami. Dala-dala ang first aid kit. Move! Utos niya kay Francine. Kaya umalis siya agad sa tabi ko. At binuksan ni Mami ang first aid box. Kinuha nito ang bote ng alcohol at bulak. Kenneth, tawag niya kay Daddy. Ha? Oh babe, sagot ni Daddy. At hinila pahubad ang suot ko. At pinahiran ni Mami ang puwet ko. Aray, sorry Mama. Naiyak ako sa hapdi ng alkohol. At naririnig kong humihikbi si Francine. Habang patuloy lang sa paggamot si Mami sa aking puwetan. Let this be a lesson to you, son. Saad ni Daddy sa akin. Hinayaan na muna nila akong nakadapa sa sahig habang pinapatahan ni Daddy si Francine palabas ng gym. Babe, tawag ni Daddy kay Mami. Tumango lang siya at kinuha ang boxing gloves at sinuot ito. Nakita ko kung paano bugbugin ni Mami ang punching bag, kung saan nagsuswing to sa tuwing tumatama ang kamao niya. Nagswing to nung sinipa niya ito at nag-iingay na yung bakal sa kinsame dahil sa sobrang lakas ng swing nito. Naalala ko noon na nagpapalit ng punching bag si Daddy dito sa gym dahil napunit yung huling punching bag na ginamit ni Mami noon. Hulaan mo, third, kung pang ilang punching bag na ito. 5? Sagot ko. At natawa lang si Daddy. Mali anak. At nung natapos niya ng ikabit, nilinis niya yung buhangin sa sahig. Is it ready? Tanong ni Mami habang nagpupuna siya ng pawis. Yeah. Please babe, take it easy this time. Stop bugging me then. Napailing na lang si Daddy. Kinarga niya na ako. Nakita kong sinusuntok ni Mami yung punching bag na kinabit ni Daddy. Not 5, son. Saad ni Daddy nung palabas na kami ng gym. 39. Nakangiting saad nito. At napamangha na lang ako sa sinabi niya. Patuloy lang sa pag-ensayo si Mami. At umiilag siya sa tuwing magsuswing ang punching bag papunta sa kanya. Nung huling mag-swing ito, binigyan niya ito ng roundhouse kick at nanlaki ang mata ko dahil nabutas yung punching bag sa lakas ng sipa niya. Babe, tawag niya kay Daddy. At lumingon sa akin. Yes, babe. Not again. One more. Saad ni Mami. Babe, please. Enough. I'll put another one tomorrow. No. Hang one. Now. Well, alright. Just take it easy. Kaya lumabas siya ng gym para kumuha ng isa pang punching bag sa storage namin doon sa rooftop.
Lumapit si Mami sa akin at tumayo malapit sa akin. Tinignan niya ako. Mom, tawag ko sa kanya at dahan-dahan akong bumangon. Lumuhod ako sa harapan niya. Hindi ako makaupo dahil sa hapdi ng puwet ko. I'm so sorry, sabi ko sa kanya. There's no point on saying if you won't mean it. Napayuko na lang ako. Go to your room, saad niya. Kaya tumayo ako ng dahan-dahan. Nang biglang mapatumba ako paharap dahil nawalan ako ng lakas. Mabuti na lang at sinaloko ni Mami at niyakap niya ako. Mom, nakita kong naluha siya. I'm sorry, my baby boy. Kaya naluha na rin ako. I'm sorry too, Mommy. Hinila niya ako patayo at tinulungan ako maglakad papunta sa kwarto ko. Nakasalubong namin si Daddy at hila-hila niya ang punching bag. Babe, leave it for tomorrow, saad sa kanya ni Mami. Alright. At hinila niya ang punching bag papunta sa gym. Habang pinasok naman ako ni Mami sa kwarto ko at pinadapa sa kama. Rest well. At kinumutan niya ako. Mami, tawag ko sa kanya. Kaya lumuhod siya sa gilid ng kama at nginitian ako. I'm sorry. It's okay. Get some rest. At lumabas na siya ng kwarto ko. Babe, are you okay? Narinig ko sila sa labas. I'm fine now, sagot ni Mami. At sinara niya na ang pinto. Bumalik si Mami sa kwarto para i-check ako. At nakita niyang nanginginig ako sa lamig. At nung hinawakan niya ang noo ko, oh my God, Kenneth! Saad niya kaya nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. At bumalik dala ang first aid kit. You are having a fever. Pilit niya akong binangon para uminom ng gamot. I'm so sorry, baby. Saad niya pagkatapos akong painumin ng gamot. At muli niya na akong pinahiga sa kama. Mom? I'm here, baby. Mommy. Tawag ko ulit sa kanya. Nagdideliryo na ako sa sobrang taas ng lagnat ko. Oh God. Babe! Babe! Tawag niya kay Daddy. At narinig kong tumakbo siyang pumasok sa kwarto ko. What's wrong? Kenneth is having a fever. Okay, don't panic. Tatawagan ko si Dominic. At nagmamadali siyang bumalik sa kwarto nila para tawagan si Tito Dominic. Kumuha naman ng tubig at face towel si Mami at pinunasan ng noo ko. Parating na si Dominic, saad ni Daddy, nung muli siyang pumasok sa kwarto ko. Oh God, what have I done? Nagpanik na si Mami. Babe, relax lang. Pinapakalma siya ni Daddy. Lumabas si Daddy para kumuha ng tubig. Para mainom ko at kay Mami na rin. Here, drink some water. Sad nito kay Mami. Babe, his fever is not going down. Take it time. Hindi pa naman umeepekto yung gamot na binigay mo sa kanya. Just calm down, okay? Teka,
Tatawagan ko ulit si Dominic kung nasaan na siya ngayon. Saad ni Daddy at muli siyang lumabas. Pinupunasan ni Mami ang noo ko, pati na rin ang mukha ko. At nilagay niya ang thermometer sa bibig ko para i-check ang body temperature ko. Wala pang 10 segundo ay kinuha niya na ito at tinignan. Oh God, hindi pa bumababa. Napailing na lang si Daddy nung nakabalik na siya. Hanggang sa lumipas ng kalahating oras, tumunog ang cellphone ni Daddy. Si Dominic nasa baba na. Sige, paakyatin mo na, dali. Utos ni Mami. Lumabas na ng kwarto si Daddy at makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sila ni Tito Dominic sa kwarto ko. Dala ang medical bag niya. Ano ang emergency? Tanong ni Tito Dominic. Naka-shorts at t-shirt lang siya. Halatang bagong gising. Dominic, Kenneth is having a fever. Sagot naman ni Mami. I've been checking his temperature every 5 minutes and it's not dropping. Tingnan ko, ate. Sagot naman ni Tito Dominic sa kanya at lumapit ito sa akin. What's going on? Tanong ni Francine at humihikab pa itong nakatayo sa labas ng kwarto ko. Baby, go back to bed. Utos ni Daddy sa kanya. Hi Tito Dom. Bati ni Francine. Hi baby. Balik naman sa kanya ni Tito. Habang kinukuha ni Tito Dom ang stethoscope niya at pinakinggan niya ang heartbeat ko. Tapos hinawakan niya ang noo ko at pinasubo sa akin ng thermometer. Ano na? Tanong agad ni Mami. Teka lang ate, hindi naman natin agad malalaman kung mamadaliin natin to. Please lang, let me do my work. Kuya! Tawag niya kay Daddy. Babe, dito muna tayo please. Hayaan muna natin si Dominic. At hinila na nito si Mami, palayo sa akin. Babe, si Kenneth. Naiiyak na siya. Ay, konting lagnat lang pala. Saad ni Dominic. Pagkatapos kunin ang temperature at blood pressure ko. Konti? What do you mean konti? Tanong ni Mami kay Tito. Ate, nagpanik ka agad. Hindi naman mataas ang lagnat ni Ken. Anong hindi? Nung hinawakan ko ang noo niya at saka tinignan ko ang temperature niya sa thermometer, mataas. Paanong hindi tataas? Mainit ang palad mo. Sagot naman ni Tito Dominic at hinawakan niya ang kamay ni Mami. Hindi si Ken ang may lagnat. Sino? Tanong ni Daddy. Ay, ang asawa mo. O inumin mo to ate. Binigyan niya ng gamot si Mami. Well, mainit ang katawan ni Ken. Pero hindi to lagnat. Saad ni Tito Dominic at tinignan sila Mami. Okay, fine. Pinalo ko yan kanina. Ay, ano na naman bang nagawa niya? Sa labas na tayo mag-usap, Dom. Saad ni Daddy. At lumapit si Tito Dom sa akin. You're going to be okay, kiddo. Rest well. At lumabas na sila ni Daddy sa kwarto ko. Maglalatag ako ng higaan dito para bantayan ka. Mom, I'm really fine. Rest lang ang kailangan ko, sabi ni Tito Dominic. Hindi, babantayan kita. Pagpupumilit niya at wala na rin akong nagawa. Lumabas si Mami. At maya-maya lang ay narinig kong tumawa ng malakas si Tito Dom sa hallway.
Kasunod ng, "Aray, ate!" Sigaw niya pagkatapos. Muling pumasok sa loob si Tito Dominic. "Ken, just take it easy, okay? I will give you a note para i-excuse ka sa school tomorrow." "You horn dog." Sabay kindat niya. Napangiti naman ako at sinabing, "Salamat Tito Doc." At nginitian niya ako sabay taas baba ng kilay niya. "Kuya, kita kong hindi to nagmana sa'yo." Natatawang saad ni Tito Dominic. "What do you mean?" Tanong ni Mami. "Obviously, hindi sa Kenneth ito nagmana si Ken." Tinuro nito si Daddy. "Kanino pala?" Tanong ni Daddy. "Come on, Kuya. Hindi mo ba napapansin?" Tanong ni Tito Dominic sa kanya. Kaya napailing na lang si Daddy. "What are you guys talking about?" Takang tanong ni Mami. "Itong si Ken Chapter 3. Nagmana kay Ken Chapter 1. Saad ni Tito Dominic. At natawa na rin ako. "Do you want me to kick your ass, Dominic?" Tanong ni Mami. Kaya nagtago siya sa likod ni Daddy. Violent as always. Aalis na ako. Paalam ni Tito Dominic sa kanila. Binilin ko lang sa mother-in-law ko si Bea. Iyahatid ko lang sa sasakyan si Dominic, babe. Paalam ni Daddy kay Mami. Fine. Anyway, thanks Dominic. Nagpasalamat siya kay Tito. Not a prob. Get some rest, K3. Saad nito sa akin, kaya napangiti na lang ako. Lumabas na sila at hinatid ni Daddy si Tito Dominic sa baba. At maya-maya lang ay bumalik na si Daddy. "Okay ka ba, anak?" "Okay lang ako, Dad." Sagot ko sa kanya. Good. At may kinuha siya sa ilalim ng kama ko at nilatag to sa sahig. "Dad, yung mami mo gustong matulog dito." Ay, mami talaga. At narinig kong nilagyan ng hangin ni Daddy yung airbed gamit ang pump nito. "Ready na ba?" Tanong ni Mami. "Oo. Ininom mo na ba yung gamot na binigay ni Dominic?" "Oo. Sige. Dito na ako matutulog." "Alright, sige. Third, sleep well." Sabay tayo ni Daddy at humilig sa pisngi ni Mami. "Good night, babe." "Good night. Good night, baby." Saad ni Mami. At humalik to sa noo ko. At humiga na sa airbed. Natulog akong nakadapa dahil hindi ako pwedeng tumihaya. Dahil masakit pa rin ang puwet ko. At maya-maya lang nagising ako sa ilaw mula sa hallway. Binuka ko ng konti ang mata ko at nakita kong pumasok si Daddy sa kwarto. "Babe," narinig ko si Mami. "What are you doing here?" Mahinang tanong niya kay Daddy. "Can't sleep without you." Mahinang sagot naman nito. "Oh babe, come here." Niyaya siya ni Mami. At nakita kong nahiga na sa tabi niya si Daddy. "Are you feeling well now?" "Yeah, thanks to the medicine." Sagot ni Mami. "That's good to hear." Sagot naman ni Daddy. "Did you miss me, babe?" Tanong ni Mami sa kanya. "Yeah, I miss you." "Shh, be quiet." Sita ni Mami sa kanya. Baka magising si Kenneth. Mahinang saad nito. Nakita kong tulog na siya. Mahinang saad naman ni Daddy.
Babe, not here. Pigil ni Mommy. I miss you. Saad ni Daddy sa kanya. At naririnig ko ang ingay ng airbed na hinihigaan nila. Babe, saad ni Mommy. At nagulat na lang ako nung nakita kong umangat ang tuhod ni Mommy sa ere. Babe, come on. Babe, not here. Naririnig kong galing kay Mommy. Shh, huwag kang maingay. Mahinang saad ni Daddy sa kanya. Babe, I miss that. Sabi naman ni Mommy kay Daddy. At ngayon, na-confirm ko na may ginagawa ang dalawa sa kwarto ko. Hanggang dito ba naman? Ani ko sa aking sarili. I love you, baby. Saad ni Daddy sa kanya. I love you too, babe. At umingay yung parte ng airbed kung nasaan ang ulo nila. At narinig ko na lang na naglapat ng kanilang mga labi. Please stop. Please stop. Sabi ko sa sarili ko dahil nandidiri ako sa ginagawa nila ngayon. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Gumalaw ako. At dahil doon, natahimik silang dalawa. Sabi ko sa'yo wag dito eh. Saad ni Mommy kay Daddy. Come on, lipat tayo. Yaya ni Daddy sa kanya. Hay, ikaw talaga, Kenneth. Sobrang init mo. Saad ni Mommy sa kanya. Tara na. At dahan-dahan silang bumangon at tinignan ako. At nakakumot lang sila nang lumabas ng kwarto. Ano ba naman yan? Nasabi ko na lang nang naisara na nila ang pinto. At narinig ko ang mga yapak nila papunta sa kanilang kwarto. Nagising ako kinabukasan at dahan-dahan akong tumayo. Nakita ko na wala na yung airbed sa sahig. Lumabas ako ng kwarto at paika-ika akong naglakad papunta sa kusina. Good morning! Bati sa akin ni Mommy habang nagluluto siya ng agahan. Good morning anak! Bati sa akin ni Daddy habang nagkakape siya at nagbabasa ng dyaryo. Good morning! Bati ko nung dahan-dahan ako umupo sa silya. Tinawagan ko na yung homeroom teacher mo na hindi ka papasok today and tomorrow. Saad ni Mommy. Nakita kong nakangiti lang sa akin si Daddy. At kita ko din na maganda ang mood ni Mommy. Si Francine po. Iyahatid namin siya mamaya. Dito ka lang sa condo. Sabi sa akin ni Daddy. Papasok kami sa work pero maaga kaming uuwi mamaya. Saad ni Mommy. Tawagin mo na nga si Francine, babe, para mag-agahan na. Utos ni Mommy kay Daddy. Agad naman siyang tumayo at pinuntahan na sa kwarto si Francine. Masakit pa ba? Medyo po. Pero nilagyan naman ng ointment ni Tito Dominic yung puwet ko kagabi. Mabuti naman. At naghain na siya ng pagkain at nilagay sa harapan ko. Eat up. Tapos naglagay siya ng isang basong orange juice sa tabi ng plato ko. Nakapang-office na sina Mommy at Daddy at naka-school uniform na rin si Francine nung nag-agahan kami. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa akin at hinatid ko sila sa elevator. Kenneth, get some rest and don't stay up too much. Paalala ni Mommy sa akin. Why is Kuya staying while I'm going to school?
Reklamo ni Francine. Gusto mo bang paluin rin kita? Tanong ni Mami sa kanya nung nasa loob na sila ng elevator. No, sagot naman ni Francine. Good. Take care, Kenneth. Paalam ni Mami. Tumawag ka lang anak kung may kailangan ka ha. Saad ni Daddy sa akin. Ble! Ang tanging binigay sa akin ni Bunso. Kaya sinundot siya ni Mami sa noo. Aw! At sumara na yung pinto ng elevator. At pumasok naman ako sa loob. Sound of relief nung naupo na ako sa malambot naming sofa. At nanood ako ng TV. Tinext ko si Jigs para ipaalam sa kanya na hindi ako papasok ngayon. Swerte? Reply nito. Anong swerte? Malas nga eh. Wala rin si Sofia, tol. Talaga? Hindi rin siya pumasok? Oo, may nangyari no. Wala. Sagot ko sa kanya. Alam ko. Reply nito. Loko ka, huwag kang maingay. Kaya nga sa text ko sinabi, kwento mo tol. Sagot naman nito. Hindi ngayon. Sleepover? Tanong niya. Tingnan ko lang kung papayagan ako. Sige na, sleepover tapos ikwento mo. Sige, pero itetry ko. Sige, nandito na si Sir Pacomo. Sige Jigs, ingat. Huling text ko sa kanya at hindi na siya nag-reply pa. Kaya pinatong ko ang dalawang paa ko sa sofa at nahiga ako habang nanonood ng TV. Habang sa malayong lugar, sa baryo ng Santo Domingo, may 4 na taong lula ng isang kotse. At pinarada to malapit sa isang maliit na bahay sa tabi lang ng kalye. Lumabas ang dalawang nasa likod at kinatok ang pinto ng bahay. Sino yan? Tanong nung may bahay. Hindi sila sumagot. Sino sabi yan eh? Tanong muli nung may bahay. Kolektor po. Sagot nung lalaking nakasombrero. Teka lang. At binuksan na nito ang pinto. Sino? Nagulat na lang yung ale. Dahil sa pagbukas niya ng pinto, ay may baril nang nakatutok sa kanya. Itinulak siya nung may baril papasok sa loob ng bahay. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong nung alis sa lalaki. Nasaan yung anak mo? Tanong nung lalaki sa kanya. Nay, ano po ang... Nagulat yung babae nung makita ang lalaking nakatayo sa harapan ng nanay niya. Ikaw? Oo, ako nga. Kamusta ka na, Dayan? Saad ni Aldwin. At sinara ng kasamahan niya ang pinto. Kasunod ang pagsigaw ng mag-ina sa loob ng bahay.